Magandang gabi po. Nasabat ang truck na iba't ibang uri ng piyesa ng sasakyan sa sorpresang inspeksyon ng mga pulis sa ilang tindahan sa Banawe sa Quezon City. Nakwestiyon sa presinto mga may-ari ng mga tindahan na wala rin daw kaukulang dokumento para sa operasyon ng kanilang negosyo. Ang paliwanag ng mga may-ari, hindi raw nila ibinebenta yung ilan sa mga piyesa, kundi pang-display lang daw nila yun para makapag-inganyo sila ng mga parokyano. Mula sa Kampo Karingal sa lungsod ng Quezon, nakatutok live si Dante Perello. Dante. Yes, Mel, Mike, alam nyo, pasado 2:00 pa ng hapon, nagtapos itong operasyon ng QCPD Anti-Carnapping Unit. Pero dahil nga sa dami ng mga nakumpiskang spare parts ng sasakyan, hanggang sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin yung paghakot rito sa Camp Karingal. Mahigit sa 5 truck ng iba't ibang klase ng spare parts ng sasakyan ang nasamsam ng mga tauhan ng Anti-Carnapping Unit ng QCPD. Sorpresa kasi silang nag-inspeksyon sa mga tindahan ng surplus na spare parts sa kahabaan ng Banawe sa may Quezon City kaninang umaga bilang bahagi raw ng kanilang oplan bisita. At dahil na rin may natanggap na report na may kahina-hinalang bentahan ng spare parts sa lugar. At nang puntahan daw nila, wala raw resibong na ipakita ang mga tindahan. Wala ring maipresentang business permit at BIR clearance. Kaya ang may-ari ng 2 tindahan, inimbitahan muna sa presinto. Ang mga nakumpiskang spare parts naman, inimpound muna sa Camp Karingal. Wala po. Sir, kasi inutang-utang lang inutang ko lang yun eh. So paano kung gagawin? Ganito nga nangyari. Yung papers ko sa tindahan, nagkataon na expired ng 3 months. Ngayon, pinaprocess ng accountant ko. Ang ibang spare parts naman daw ibinebenta at dinadala sa kanila ng mga kakilalang mekaniko. Hindi rin naman daw lahat ng piyesa ay ibinebenta. Ang iba raw ay pang-display lang para makatawag pansin sa mga customer. Wala ho akong pwesto. May pinakaano lang akong maliit na yung pinag-iistakan ko dahil mekaniko ho ako. Yung mga tira-tira na sirang piyesa, ina-ista ko doon sa maliit na ano. Tapos, pagka may nagpapagawa, siyempre kinakailangan yung display para malaman na gumagawa ho ako ng pangilalim o under chassis. Sabi ng Anti-Carnapping Unit, mahaharap sa anti-fencing law ang may-ari ng tindahan kung mapatunayang nagbebenta sila ng galing sa nakaw. Kung nag-chop-chop ka raw kasi ng sasakyan para ibenta ang spare parts, dapat hawak mo pa rin ang original na official receipt o OR at Certificate of Registration o CR. Dapat din daw kung ganito ang business mo, may permit ka galing sa asosasyon ng mga nagbebenta ng surplus na spare parts. Karaniwan kasing gawain ng carnappers ang mag-chop-chop ng sasakyan at ibenta ng hiwa-hiwalay. At sa ilang beses nang nai-record sa mga kuha ng CCTV, napakadali lang ding makasikwat ng mga side mirror, gulong at iba pang bahagi ng sasakyan ng mga kawatan. Dahil yung karnap na mga vehicle, kapag meron silang babagsakan ng mga piyesa nila, mas lalong lumalawak yung karnapping natin. Sa pinakahuling datos ng PNP Highway Patrol Group, mula Enero hanggang Setyembre noong nakaraang taon, umabot sa halos 1,000 ang naitalang carnapping incident sa buong bansa. Mel, Mike, sa inisyal na pagtaya ng QCPD Anti-Carnapping Unit, di bababa sa 1 milyong piso ang kabuuang halaga ng mga nakumpiskang mga spare parts. Balik sa'yo, Mike. Maraming salamat, Dante Perello.